The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning, he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now, in the law of Moses, commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho muna mga katabi natin ng good morning sa napaka-init ulit na panahon. We are now on the 5th Sunday of Lent and the first Sunday of the month. Kaya mamaya meron tayong blessing for all the birthday celebrants and anniversary celebrants. Every first Sunday we do that. This is what we call the Passion Sunday. Nagsisimula na po yung 2 linggo ng mas malalim, maigting pa na pagninilay-nilay natin at pagpapahalaga sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo para iligtas ang tao. 2 weeks of deeper reflection of the passion and death of Christ. Ang tawag nga ho dito noon ay Passion Tide Sunday. Kaya natin tinatakpan muna, ito na yung tinatanong ng marami, "Father, kailan ba yung tinatakpan yung mga santo?" 5th Sunday of Lent. Tinatakpan ang mga imahen at santo. Hindi lang sa para balikan at pagnilayan natin. Hindi lang tanda ito ng matinding lungkot, takot, o dalamhati sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Kaya natin ito tinatakpan at ginagawa rin. Tayo rin ay nagdadalamhati at nalulungkot sa mga ginawa nating kasalanan. Sa mga ginawa nating masama. Well, puwera na lang kung talagang nag-e-enjoy ka na at masayang-masaya ka sa mga ginagawa mong mali at masama. Tawa now, kawawa later. Enjoy na enjoy ka na ba sa mga tinatago mong kalokohan at sa mga ginagawa mong masama, hindi lang sa sarili mo, pati sa iba? Tawa pa more. Enjoy pa more.
But we are all sure, kawawa tayo later. But as I always say, no matter how hard we try na maging masama at gumawa ng masama, God will never give up on you. Because God will always find and will always make His way to change you, to teach you, and to save you. Laging gagawa ng paraan ng Diyos. Lagi siyang gagawa ng daan para iligtas ka. Sabihin nga natin sa katabi ho ninyo, ililigtas ka ng Diyos. God will never give up on you. Alam niyo ho kahapon, sa ating Parish Lenten Pilgrimage, thank you ho sa mga sumuporta, we were 5 buses visiting 7 churches of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Alam mo ninyo, doon sa unang simbahan pa lang, naranasan ko na ang pagliligtas ng Diyos. Dahil kami ho'y nagmamadali na para sa susunod na simbahan. Ang una ay ang Holy Rosary Parish sa Angeles City. Alam mo ninyo, pagtapos ng misa, nung ako po'y paakyat na sa sasakyan, nakapark ko yung aming sasakyan sa tabi ng ginagawang bell tower ng simbahan. Alam niyo, nung kami pasakay na, hindi ito alam ng mga sumama, may bumagsak kong isang malaking tubo doon sa tabi mismo namin. Bumagsak. Hindi ko na masyado napansin dahil nagmamadali nga ho kami. But later on, na-realize ko, muntik na ako doon ha. And God saved me. I am sure lahat tayo may ganyang moment. Saved by the Lord. Saved by the Lord. Sa aklat ni Isaías, pinaalala sa ating lahat ng Panginoon kung paano siya ang gumawa ng paraan para mailigtas at mapalaya ang kanyang bayang Israel mula sa kamay ng mga taong mapang-api, mapamantala o magpabagsamantala. Walang nagawa ang kakayahan, walang nagawa ang katalinuhan ng tao sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. He Himself made His way to save His people, Israel. Kaya nga ho, ngayong nalalapit na naman ang pagpili natin sa mga magiging pinunong lingkod, let me remind you, hindi lang tayo pipili ng mga pinuno, ang pipiliin natin ay ang mga pinunong lingkod ng bayan. Ngayong nalalapit na naman yan, mga kapatid, magdasal tayo. Makiusap tayo sa Diyos na siya ang gumawa ng daan. Siya ang gumawa ulit ng paraan para mapili natin ang tama, ang tapat na maglilingkod at magmamalasakit sa atin. Lord, be in control. Not us. At huwag mong hayaang kontrolin kami ng kung ano ang sasabihin lang ng ibang tao. Be in control. Be the one to save our country. Huwag lang tayong mag-antay. Huwag lang tayong umasa sa gagawin at ibibigay ng ibang tao para iligtas tayo. Huwag ka kasing masyadong palaasa. Huwag kang palahingi lang. Matuto kang tumulad sa sinasabi ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa ngayon. Huwag mong gawing mas mahalaga, huwag mong gawing mas dakila ang anumang bagay at sino man sa buhay kaysa sa Diyos. Anong sabi ni St. Paul? These are all useless. Ito ang natutunan ni San Pablo. Ang lahat ng ito ay walang halaga nang pinili ko na si Kristo. Huwag mong gawing mas mahalaga, mas dakila ang anumang bagay at sino man sa buhay. Mapapahiya ka. Maloloko ka. Mapapahamak ka lang. Kaya nga, ngayong Kwaresma, lalo na po mga kapatid, mas hangarin, mas pagsikapan mo ng paghariin si Kristo sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pagtalikod, pagtigil sa masamang iniisip at ginagawa mo.
Feed your life not with fear, but with faith. Not with anger, but with love. Not with lies, but with truth. Feed your life not with sadness, but with joy. Not with anxiety, but with peace. At pag ginawa mo yan, iniwasan mo nang gumawa ng mali, iniwasan mo nang sumama sa nagtuturo sa iyo ng mali, iniwasan mo nang mag-ipon ng maraming mali, makinig ho kayo, asahan mo, maraming hindi matutuwa sa iyo. Maraming magtatampo at magagalit sa iyo. Katulad ng mga Pariseo at Eskriba na hindi natuwa, hindi naging payapa sa mga nakikita nila at naririnig nilang ginagawang maganda ni Kristo noon. Kaya nga, mga kapatid, kailangan mong maging handa. Dahil meron talagang 5 sa 1,000 tao na hindi ka lang magugustuhan, kundi pag-iisipan, pagpaplanuhan kang patigilin at sirain. You know, they can use things, people, so important to you. Kagaya ng ginawa nilang paggamit sa babaeng nahuling nangangalunya. Dinala nila ang babaeng ito, hindi lang dahil alam nilang mali ang ginagawa niya. Ginawa nila ito para hulihin pa rin si Kristo. You know, bad people, evil ones, can abuse not only the bad things, the weakness in you, but even your strength and your power. Tandaan natin, mga kapatid, hindi sinisira ng kalaban ang sirana. Hindi niya pinababagsak ang matino. Hindi niya tinatalo ang lumalaban. Bantayan mo yang sarili mo. Hindi lang ang kahinaan mo, maging ang kabutihan mo. As we continue this celebration, marami tayong idadasal, marami tayong dinadasal, pero dasal natin, lalo na ngayong Kwaresma, dagdagan pa ng Diyos ang ating paniniwala at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Kanyang kabutihan, na sa pamamagitan ng Kanyang natatanging paraan, walang pwedeng sumira ng iyong taglay na kabutihan, kapayapaan, at pananampalataya. Araw-araw, isipin natin, sabihin natin ang napakagandang salmong tugunan natin. The Lord has done and will always do great things for you. He will save you. Amen.